Okay, dahil nga po, sa sarap na kinakain naming almusal, ayaw na akong sabayan ng aking mga kasama. Ulitin mo. 1, 2, 3, go. Dito lamang yan sa Balitang Trending! Alright, para sa ating Balitang Trending ngayong umaga, President Rodrigo Duterte will no longer push through with the creation of a fact-finding commission that will investigate the Mamasapano operation in which 44 commandos were killed more than 2 years ago. Sa isa pong speech niya, sinabi po ni President Duterte na he would instead allow the Office of the Ombudsman to finish its investigation into the matter. Sinabi rin niya dun sa mga pamilya po, ng mga relatives po ng namatayan na i-open niya ulit ito upang imbestigahan kung ano talaga. Sinabi nga niya na gusto lang niya malaman yung totoo. Well, in fact, na nagkaroon din po ng case for homicide ang na-file po kay former President Benigno Aquino III in connection with the Mamasapano incident. Ito pong case na to ay under preliminary investigation. Isa rin po sa mga issue ngayon ay nag-text ang kanyang kapatid na si Chris Aquino na huwag na ngang ipakulong ang former president. Pero sinabi nga ni President Rodrigo Duterte na gusto lang niya malaman yung katotohanan at hahayaan niya ang Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang matter na ito. So tama yan, 2 years na pala, no? Bilis ng panahon. Pero tama rin yung sinabi ng ating Pangulo na hindi niya pangunahan yung Ombudsman. Dahil yung Ombudsman naman talaga may mandato para pangunahan yung ganitong mga klaseng mga kaso at antayin na ngalan ng ating Presidente kung ano yung magiging resulta nito. At maganda nga na after 2 years, meron political will yung Presidente natin na malaman yung katotohanan out of this. Kasi well deserved the truth to know. Kasi may mga nakabimbing kaso na sa ombudsman. So ayaw ng Pangulo na magkaroon pa ng kumbaga pagkakaiba sa mangyayari sa investigasyon itong planned na Truth Commission at yung magiging results ng ombudsman. So maganda na ombudsman na lang talaga tumutok sa kaso ito. Well, tututukan din ng mga pamilya at ng buong bansa ang ombudsman kung talagang gagalaw ang kasong ito. Unang-una, hindi lamang to para sa kasong ito, kundi para dun sa mga pamilyang That's right. naiwan ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa pagtatanggol sa bayan. Gayunpaman, ay naabangan natin kung anong magiging resulta nito at ang pinaka-importante dito, kahit anong text pa yan, kahit sinong personalidad yan, kung lalabas ang katotohanan na may kasalanan ang isang tao dyan o isang dating opisyal, dapat maparusahan bilang hustisya dun sa mga namatay na sa 44.